pag-usapan natin yung hidden truth sa pagiging leader. As a leader, you are expected to solve a problem na hindi naman ikaw yung gumawa. Ubus na ubus ka na, ikaw pa rin yung magbibigay para sa iba. Ganang level. Parang magulang, yung tipong susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. We accept this responsibility eh. Grabe ngayon ko lang din to na-realize, ang tatag natin, ang lakas natin. So now, let's talk about what's the hidden truth about being a leader. As a leader, you are expected to solve a problem na hindi naman ikaw yung gumawa. Kasi as a leader, nagbibuild tayo ng mga sistema, nagbibuild tayo ng process, pero bakit kahit may sistema at process na, problema pa rin yung lumalabas? Diba? What do you think about that, Sir Lloyd? That's the explanation itself. Kasi kumbaga mula doon sa mga lalabas sa problema, that's the result of the system that you have created. Though, initially, hindi naman ikaw ang may sala kung bakit nangyari yung pangyayari na yun. Pero, ikaw yung entry point eh. Kahit iba yung may gawa, kailangan mo pa rin siyang i-resolve because you believe that it's your process, it's your thing. So, ganun siya doon. So, kahit hindi ikaw ang may gawa niyan as a leader, I believe really na ikaw pa rin ang dapat ang mag-resolve yan because it's your team. You're accountable 100% end-to-end of the people under your turf. Very cool, sir. Ano yung sa tingin mong hidden truth ng isang Pag leader ka, kahit pagod na pagod ka na, kahit train ka na, kailangan mo pa rin palakasin yung team. Ikaw pa rin yung magiging source ng strength nila. You have to accept the fact na even though ubos ka na, kailangan mo pa rin punuan yung iba. That's why it's very important na you always have to check yourself. Baka mamaya namang sobrang hayaan na maubos ka or hayaan na sobra-sobra din yung so yung para sa baso, yung sobra-sobra, huwag mo din hayaan na sobrang ubos na ubos ka. You have to like make it as much as possible yung balance sa iyo as a leader kasi grabe talaga. Ubos ka na, ikaw pa rin yung magbibigay para sa iba. Ganang level. Parang magulang, yung tipong susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. You know, Sir Lloyd, I agree, no? Kasi lagi ko ang sinasabi sa mga tao natin or sa mga employees natin na as a leader kasi, you are expected na yung problema ng iba, magiging problema mo na rin. Di ba? Isa siya sa a good traits ng pagiging leader. Pag yung problema ng iba, pinoproblema mo na. Kasi may pakikay. You are accountable sa tao mo, sa process, kung paano magkakaroon ng sistema. And I believe, narinig ko to kay Tina Tiongson na at the very first place, it's our responsibility kung anong ginagawa ng mga employee natin or mga kasama natin. We are accountable for that. We just share the responsibility to our team. So pag nagkamali pa rin sila, ikaw pa rin ang uuwian ng upper management. Why? Because you are accountable for that. You just share the responsibility to your team para mas maging effective ka na leader, di ba? Yung sabi mo, di ba, upper management. Kung pag leader ka, technically you're in the supervisory position or like manager na yung position mo. This is something very hard. Yung tipong kailangan mong balansehin decision ng management and at the same time, yung pressure, yung feelings, yung status ng mga tao mo. Minsan, it's hard to connect it kasi ito yung decision ng management tapos ito yung status ng mga tao mo. How can you marry it? Pero, it's just the way it is. You just identify yung sweet spot and then ipropose mo sa management, ipopropose mo sa tao. So, by end of the day, you must be able to identify yung root cause ng problema tapos doon mo muna atakihin. Ganyan. Kaya kumbaga, ako personally, hindi pa ako ganun kagaling with this. I mean, yung kunyari, ano yung kailangan ng kliyente, sa kaya lang natin, paano siya, diba? Bilang ako yung nasa management na. Pero sa dami ng pwedeng maging solusyon sa isang suliranin or sa napakadaming suliranin, andun kami sa part na I'm just choosing one solution and then focus on it. Bahala na kung mag-result na maganda or hindi. Basta ang alam namin, we're just focusing on one thing and then see from there. It's hard to balance talaga. And being a leader, you have to do that. You have to accept the fact na you have to balance yung mas mataas sa'yo at yung mas mababa sa'yo. Paano mo sila mapag-marry? Tama? And dito na pumapasok yung masked leader na may maskara na yung isang leader kasi sometimes it's very hard pero we accept this responsibility no, na minsan yes nahihirapan na tayo pero nagsusuot na tayo ng maskara na masaya tayo, we are okay kasi if napakita natin sa team natin na we are vulnerable, of course sino na yung magiging source of strength, sino yung source of light or sino yung magiging source of happiness na magbuboost ng moral ng mga employees natin. Tayo yun Hindi natin pwedeng mapakita or maipakita sa kanila all the time na problemado rin tayo, namomroblema rin tayo. Minsan hindi rin naman talaga natin kaya. Pero
We just need to show up. Kailangan natin tumayo sa harap nila ng firm and as a leader. Kasi ikaw yung panguhugutan nila ng lakas para mag-push sila na gawin yung best nila. Kasi ikaw yung nilulook up nila as a leader. Diba? For me naman, another hidden pressure about being a leader. Most of us kasi, yung mga times na, it's hard to love ourselves. But we have to love our people. We have to deliberately and outrightly love what we do. Kasi this is our source of income. Sabi nga nila, how can you be able to love others? Exactly. Pero, somehow we're managing it. Diba? We're not 100% loving tayo mismo yung sarili natin. But we're able to manage it, diba? So, being a leader, grabe ngayon ko lang din ito na-realize, ang tatag natin, ang lakas natin. How are we doing it? Ako personally, ngayon ko lang naisip din, how am I doing it? I have so many flaws. I have so many parang, what do you call that? Yung mga pagkukulang or like, yung kulang pa ako, ganon. Pero, kailangan kong ipakita sa inyo na kompleto na ako. That's hard, no? Pero, nakakayanan naman natin and nasa-survive naman natin. Salamat ka. Salamat, Panginoon. If nandito ka na sa part na to, ng video na to, lahat ng nasabi namin na hidden truth about being a team leader, this is all normal. Kasi kung hindi mo rin na-feel tong mga bagay na to, paano ka ma-develop as being a good leader? Sabi nga nila, di ba? In order to create a diamond, you need pressure. Kasi kung walang pressure, walang problems, hindi tayo mabibuild different from other people. Pag nararanasan mo na tong problema na to, yung mga sinabi namin ni Sir Lloyd, nasa tamang daan ka or nasa tamang ladder ka. Nasa tamang position ka in life wherein you are elevating yourself. Hindi ka na-associate. You are a leader. May someone na nagre-rely na sa'yo. May someone na nagre-rely na on your decisions. Kasi once na hindi ka nakapag-decide ng tama, magiging affected agad. Sino? Hindi ikaw. Yung team mo. At magbabounce back yun as a reflection of you kung gaano ka ka-effective na leader. At kung ikaw ay isang leader and you felt like hindi pa nare-reward lahat ng efforts mo or parang wala pang nagiging kapalit lahat-lahat ng nagawa mo, I'm telling you this. I don't know if you guys have heard yung good karma, pero talagang ibabalik lahat sa iyan. Yes, ibabalik talaga lahat sa iyan. Hindi lang ng Diyos, kung hindi ng pagkakataon at lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, mag-a-align everything. Ganon talaga ang buhay. Hindi siya mabilisan, parang nagtatanim ka talaga, no? Tapos unti-unti siyang tumubo hanggang sa magbe-bear na siya ng mga prutas, ganyan. At ganon din sa pagiging you as a leader. Don't look at it as like something na may immediate reward. You have to look at it as like treasure that is you're parang hinahantay mo na lang yung ganda ng kinabukasan para sa buhay. And I'm just very, very happy na nasasabi namin to sa inyo ni Luna sa mga pagsubok na pinagdaanan namin na nandito na kami ngayon sa posisyon na to. Hindi pa naman kami sobrang yaman or like yung credibility namin over this kulang pa talaga, but we're very confident na kung kinaya namin, alam kong kakayanin mo rin. Saka dun sa sinabi ni Sir Lloyd na hintay mo lang, magiging align din sa'yo ang lahat. Pag naging leader ka kasi, tao mo muna ang kailangan mag-shine. Employee mo muna ang kailangan mag-shine. Why? Kasi pag ang employee mo nakatanggap ng commendations, nakatanggap ng papuri sa upper management, it's because of you. Ibig sabihin, napagaling mo sila. Nabigyan mo sila ng tamang suporta. Na to the point na sila yung nagsashine because of you. Kasi ikaw yung umbrella nila. Under mo sila, nasasakupan mo sila. Kaya pag sila nag-shine, you will shine as a leader. And ayun lang naman. So yan yung mga sentiments namin ni Sir Lloyd on hidden truths about being a leader.